Kai Soto ayaw paglaruin sa gilas ng kanyang kupunan sa Japan B-League. Kawawa si Japet Aguilar next conference kapag hindi pa rin kumuha ng big man ang Ginebra. Sobrang bigat nga ang paparating na Commissioner's Cup para sa kupunan ni Coach Tim Cone dahil wala nang height limits para sa mga imports. Ibig sabihin, puro higante ang darating na at least 6'10 o baka may 7-footer pa kapag matuloy. At sa sitwasyon na yan, may isang player ang siguradong mabubugbog sa ilalim. Yan ay walang iba kundi ay itong si Japet Aguilar. Sa ngayon, si Japet ang main big man ng Barangay Ginebra. Siya ang rim protector, siya ang primary rebounder. Siya rin yung unang nakikipagbanggaan sa mga big man ng kalaban. At kung hindi talaga kukuha ng panibagong legit big man si Coach Tim Cone, ay isa lang ang ibig sabihin niyan. Kay Japet Aguilar talaga babagsak ang lahat ng responsibilidad sa ilalim. At tandaan, hindi basta-basta ang paparating na Commissioner's Cup. Dahil gaya ng sabi natin kanina, puro higante ang paparating. At si Japet, siya yung expected na magiging frontline ng Barangay Ginebra. Aminin natin, kay Junmar Fajardo pa nga lang ay hirap na si Japet Aguilar na makipagpisikalan at banggaan sa ilalim. Paano pa kaya kung ang kaharap niya na ay mga imports na mas malalapad, mas matangkad, mabigat at mas athletic? Isipin mo, 6'10 na import na kayang bumangga sa loob at tumira sa labas. Hindi lang lakas ang kalaban ni Japet dahil mabibilis rin yung mga imports at meron ding shooting ability. Kaya kung walang makakatulong na solid na big man si Japet Aguilar, ay paniguradong lalawit yung kanyang dila dahil paniguradong siya yung aatakihin sa loob ng painted area. At siya nga ang sasalo ng lahat ng yan. Kaya naman ngayon pa lang napapaisip na tayo kung ano yung magiging sitwasyon ni Japet. Oo, nandyan si Norbert Torres at magbabalik na si Isaac Go. Pero kung pag-uusapan natin ang physical presence laban sa mga higanteng imports, kulang na kulang pa rin yan. Hindi nga yan sapat para maibsan yung pressure kay Japet Aguilar. At oo, pwedeng tumulong si Justin Brownlee sa ilalim. Pero tandaan nyo, si Brownlee ang puso ng opensa ng Ginebra. Siya ang scorer, siya ang playmaker, at siya rin yung inaasahan pagdating sa crunch time. Kaya kapag inobliga mo siyang dumipensa sa ilalim laban sa malalaking imports, ay mako-compromise na yung kanyang laro dahil mababawasan yung kanyang energy na para lang sana sa opensa, mas mabilis mapapagod si Brownlee, at kapag naapektuhan yung opensa ni Brownlee, doon na magkakaproblema ang Ginebra. Sa ngayon, ay 39 years old na nga si Japet. Sa edad niya ngayon, ito na siguro yung pinaka magiging matinding challenge kay Japet dahil kakailanganin niyang magdoble kayod sa depensa, mas maging consistent sa rebound, at kakailanganin niyang saluhin yung mga balya ng mga higanteng imports. Kung mananatiling matigas si Coach Tim at hindi kukuha ng big man, si Japet talaga yung kanilang aasahan. At hindi pwedeng mawala si Japet dahil kapag nag-early foul trouble ito, ay possible na doon magsimula yung collapse ng Barangay Ginebra. Para sa akin mga chong, kawawa talaga si Japet Aguilar sa paparating na Commissioner's Cup dahil siya yung sasalo sa problema nila sa loob ng painted area. Hindi natin alam kung ano yung plano ni Coach Tim kung bakit hindi pa rin siya gumagawa ng aksyon para kumuha ng additional big man. Samantala, ito namang si Kai Soto ayaw paglaruin sa gilas ng kanyang kupunan sa Japan B-League. Sa darating nga na February 26 ay ang magiging second window ng Gilas Pilipinas kung saan makakalaban nila ang New Zealand at sa March 1 naman ay ang Australia. Pero ang masamang balita nga mga chong ay hindi makakapaglaro si Kai Soto sa ating national team dahil pinipigilan nga si Kai
ng kanyang kupunan sa Japan B-League dahil ang dahilan nila ay para makaiwas sa injury ang nasabing big man. Pero kahapon lang, pinaglaro nila si Kai Sotto sa Japan B-League kung saan napakaganda ng kanyang ipinakita kung saan double-double performance with 15 points, 14 rebounds, at 2 assists. Mukhang okay na nga si Kai Sotto kaya nakapagtataka lang kung bakit ayaw siyang paglaruin sa Gilas Pilipinas. Same lang naman na intense yung laro sa Japan at FIBA. Pero sana lang talaga ay makapaglaro pa rin etong si Kai Sotto dahil kailangan nga siya ng Gilas. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Na okay na si Kai Sotto pero hindi binibigyan ng clearance na maglaro sa Gilas Pilipinas. Ano rin yung masasabi nyo? Kawawa nga ba si Japet next conference? I-comment mo lang dyan sa ibaba.